Eh, Magandang gabi, mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa gabing ito. Narito po kami Ama para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Juan Kapitulo 17 versikulo 15 hanggang 21. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 15. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Ang sabi ng ating Panginoon, hindi hinihiling ng Diyos na alisin sila sa sanlibutan, kundi ingatan nga ilayo sa masasama. Yan ang sabi ng ating Panginoon. 16, ito ang sinasabi dito sa 16. Hindi sila taga sanlibutan na gaya ko na hindi taga sanlibutan. Hindi taga sanlibutan ang mga nananalig kay Kristo, ang mga tumanggap kay Kristo. Taga langit ang mga sumasampalataya kay Kristo. Yan ang ibig sabihin dito, hindi taga sanlibutan. Dahil dito sa sanlibutan marami nga mga kahirapan dito, pero pag sa langit walang mga kahirapan. Doon tayo sa langit mga kapatid kaibigan. Yan ang ibig sabihin nito, hindi tayo taga sanlibutan. 17, ito ang sinasabi dito sa versikulo 17. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ano sabi ng ating Panginoon? Pabanalin sa katotohanan. Yan ang sabi. Ang salita ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay banal. At ang salita ng Diyos ay katotohanan. Yan ang sinasabi rito. Kaya tayo ay maniwala sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ayan. Banal ang salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, ito ang ating paniwalaan. Dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan. At makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid kaibigan, tayong mga nananalig kay Kristo, tayong mga tumanggap kay Kristo ay nasa katotohanan. Yan. Tinuturuan tayo ng Diyos nga tayo ay mamuhay sa katotohanan. At pabanalin niya tayo. Ayan. Magiging banal tayo basta ang salita ng Diyos ay manatili sa atin. Sumampalataya tayo
kay Kristo. Dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan at banal ang salita ng Diyos. Yan ang ibig sabihin nitong ating pinag-aralan. 18. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 18. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. Ang mga nangangaral sa salita ng Diyos ay sinugo ng Diyos dito sa sanlibutan. Ipangaral ang salita ng Diyos. Dahil ang Diyos anak ay sinugo ng Ama. Si Jesucristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sinugo siya ng Ama para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Tayo rin ay, tayong mga nakakilala kay Kristo, sinugo din tayo ng ating Panginoong Jesucristo nga ipangaral ang kanyang salita para ang makikinig sa salita ng Diyos ay maliligtas. Ayan ang ibig sabihin nito, nga ang ating Panginoong Jesucristo sinugo ng Ama. Tayo rin mga nakakilala kay Kristo, sinugo din tayo ni Kristo para ipahayag ang kanyang salita sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang ibig sabihin dito. 19. Ito ang sinasabi sa versikulo 19. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan. Pinabanal din tayo sa katotohanan. Ang sabi ng Panginoon, magiging banal tayo pag ang salita ng Diyos ay nandito sa atin. Paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay banal at katotohanan. Kaya nga, magiging banal tayo pag tayo ay naniniwala sa salita ng Diyos. Hindi tayo gagawa ng mga masama. Mga mabubuting bagay ang ating gagawin. Dahil kilala natin ang ating Panginoon nga siya ay banal. Tayo rin ay naging banal din. Dahil ang nagsugo sa atin ay banal. Banal ang ating Panginoong Jesucristo. Wala siyang kasalanan. Kaya tayo rin nga mga tumanggap sa Kanya ay magpakabanal din tayo katulad ng Diyos. Yan ang ibig sabihin nito. 20. Ito ang sinasabi dito sa 20. Gayon may hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Idinadalangin tayo nga sumasampalataya kay Kristo. Sampalatayanan natin si Kristo. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan. Yan ang ibig sabihin dito. Kaya ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ayan. Last verse, 21. Ito ang sinasabi dito sa 21. Upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin, at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumasampalataya na ako'y sinugo mo. Ano sinasabi?
nga ang ating Panginoon Jesucristo ay sinugo ng Ama para sumampalataya ang mga taga-sanlibutan. Yan ang ibig sabihin dito. Nga, sampalatayanan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos nga tagapagligtas. Ayan. Ang mga sumasampalataya kay Kristo at mga nananalig kay Kristo at mga tumanggap kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Kailan may hindi mapapahamak ang mga nananalig kay Kristo, mga tumanggap kay Kristo. Sila ay may buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin dito, mga kapatid kaibigan, itong ating pinag-aralan. Kaya nga, kay Kristo tayo. Manatili tayo kay Kristo. Pag manatili tayo kay Kristo, manatili din tayo sa Ama. Dahil si Kristo ay sinugo ng Ama. Kaya mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe na to. Dahil ito ay katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi ng Diyos ay katotohanan. Ayan mga kapatid kaibigan, iniligtas tayo sa tiyak nga kapahamakan. Dahil si Kristo ang ating Panginoong tagapagligtas. Namatay ang ating Panginoon para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Pag hindi namatay si Kristo, wala tayong kaligtasan dahil walang magbayad sa ating mga kasalanan. Kaya nga tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa kamatayan ni Kristo sa cross. Buhay niya ang ibinayad ng ating mga kasalanan. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating mga kasalanan. Kaya nga tayo ng mga nananalig at tumanggap kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid kaibigan. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gaano man kalaki ang ating kasalanan, gaano man kaitim ang ating mga kasalanan, lumapit tayo kay Kristo. Humingi tayo ng tawad dahil walang itinatakwil ang ating Panginoon. Basta tayo ay umamin na tayo ay nagkakasala. Aminin lang natin. Humingi tayo ng tawad. Tayo ay patatawarin ng Diyos. Tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Dahil buhay pa tayo. Ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. At tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong oras na ito. Dahil napakahalaga ang kaligtasan. Iyon ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay, ang kaligtasan. Ang kayamanan, maiiwan ito pag tayo ay binawian ng ating hiram na buhay. Pero ang kaligtasan, manatili ito. Ito ang magdala sa atin doon sa kaharian ng langit. Basta tayo ay ligtas. Basta tayo ay nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo. Tayo ay may buhay na walang hanggan. Hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Pero mga kapatid kaibigan, ang mga hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hindi naniniwala, hindi tumanggap kay Kristo, pangalan nila ay wala sa aklat ng buhay. Dahil ang mga nananalig at tumanggap kay Kristo, ayun ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Basta tumanggap kay Kristo, manalig ka kay Kristo, may buhay ka na walang hanggan at hindi ka mapapahamak. Yan. Yan ang katiyakan sa kaligtasan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan na kay Kristo. Nasa pananalig kay Kristo, nasa pagtanggap kay Kristo. Diyan tayo nagkaroon ng kaligtasan. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon sa tagapagligtas, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Yan ang gagawin. Tapos mabautisman, sundin natin ang utos ng Diyos. Huwag natin lapastanganin, huwag natin itakwil, huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, kung mahal ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos.
Juan 14, versikulo 15. Ayan ang sinasabi ng Diyos. Mahal natin ang Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. Kaya ang sabi ng Diyos, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabi na nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos, mga kapatid kaibigan. Kaya, nasa utos ng Diyos ang palatandaan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan sa kanyang mga nilalang, mga inirang, mga anak. Ano ang ginawa ng palatandaan ng Diyos? Ang Sabat. Ayan ang palatandaan ng Diyos nga. Ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan dahil kilala ng Diyos ang Kanya at kilala din ng Diyos ang hindi Kanya. Ayan. Kaya ang Sabat ay banal na araw. Ipinagpahinga ng Diyos yan. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para ang Diyos ating sambahin sa araw ng Sabat. Yan. Doon sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Yan mga kapatid kaibigan. Katotohanan. May samba ron sa bagong langit, bagong lupa. Samba. Pag samba ron ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Sambahin natin ng Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan, tinuturuan tayo ng Diyos, mga kapatid kaibigan. Kumplito ang tinuturo ng Diyos. Kaligtasan, si Jesucristo ang tagapagligtas. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo. Araw ng gusto ng Diyos na siya tambahin, tinuturuan tayo. Ang ikapitong araw, ang Sabat. Ayan mga kapatid kaibigan, katotohanan. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong gabing ito. Bas-basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay na ito, na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen.